Alright, meron na naman tayong bibigyan ng reaction video mula rito kay Melvs Castle. Basahin ko lang yung title mga tol ha. China, nagpanik, atrasan lahat, takbuhan baka bombahin. Sabing ganun mga tol ha. US Air Force nag-escort sa resupply. Aha! So yan ang ating bibigyan ngayon ng reaction video. Samahan ninyo ako mga tol at bigyan natin to ng commentary, reaction video and criticism at kung ano-ano pa. Bago natin to simulan, syempre huwag mong kakalimutan mag-subscribe kay Melvs Castle. Nakalagay po ang link sa ibaba. At kung bago ka pa lamang dito at trip mo yung mga ganitong klase reaction video, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayo reaction video tulad nito. Alright, so wag na natin patagalin pa. Total, wala na rin naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin to mga tol. Iyak ang China sa balitang ito. Nawala yung yabang Matagumpay kasing naisagawa ang RORE mission sa 9 military base ng AFP sa buong West Philippine Sea. Hindi nawawala presensya nila mga tol ha. Hindi nawawala ang presensya nila. Nakamasid, nakamatsyag, nakatingin mula sa malayo. Walang nag-water cannon o sumubok man lang para. Alam nyo ang dahilan? Kasabay kasi ng resupply mission ang sabay na paglipad na makabagong deployment ng US aircraft sa bansa. Ang A-10 Fast Attack Aircraft. Ganun? Lumipad to papuntang West Philippine Sea kasamang attack aircraft rin ng Philippine Air Force na Super Tucano. Takot ang China ang mag-water cannon. Takot ang China ang humarang. Pero di lang yan ang dahilan bakit walang nangialam na Chinese. May kasama kasi tong B-52 bomber aircraft. Dito hindi sinubukang magulo ng Chinese Coast Guard at Chinese Maritime Militia. Pero sa ngayon mga tol mainit ang usap-usapan ngayon tungkol sa patuloy daw na paglakas ng nuclear force ng China mga tol. At nasa 600 daw ang nuclear warheads ngayon ng China at inaasahan na pagdating ng 2030 ay papalo na to sa 1,000. Though wala pa yan sa kalahati, no? Wala pa yan sa kalahati ng nuclear arsenal ng Amerika dahil nasa 5,000 ang nuclear arsenal ng Amerika. Nasa 5,300 mga ganon mga tol. Pero pinakamalaki pa rin syempre yung sa Russia. Pero mga tol, no, nalamangan na ng China ang puwersa ng Amerika pagdating sa karagatan. At ngayon mga tol, yung kanila namang puwersa pagdating sa himpapawid ay halos kapantay na o kapantay na mismo ng puwersa ng Amerika, no? So dito lang mga tol. Ngayon, dahil nga si Trump ang magiging bagong presidente, hindi naman siguro siya fan ng gera, no? Unlike Biden mga tol, talagang mahilig sa gera yun. Pero mga tol, ano kaya ang gagawin ng Amerika para hindi sila tuluyang malamangan ng China pagdating sa lakas ng puwersa? Kasi pag dumating sa puntong China na ang pinakamalakas na puwersa, no, hindi natin alam mga tol kung mangyayari yun pero may posibilidad. Baka kahit yung presensya ng US o baka kahit anong paninindak din ng US hindi na tumatalab sa kanila mga tol. Gagawin na lamang nila kung ano yung gusto nilang gawin, aangkinin kung ano yung gusto nilang angkinin mga tol. Yun ang mahirap doon pag nangyari yun. Ayun, nakatingin lang tulala na mukhang talunan. Makatakot talaga pag andyan ang US Air Force o US Navy. Yung highlight ng ating RORE was the delivery of the Noche Buena packages to our troops. Mataas ang kanilang moral. And nais kong sabihin sa ating mga kababayan, yung inyong kasundaluhan, we perform our mandate without any fanfare. Over sea, land, or air. Hindi Pero pagdating naman sa puwersa mga tolo, mabalik tayo doon sa pinag-uusapan natin kanina. Hindi naman porket na ang China ay nagpalakas ng puwersa ay nangangahulugan ng dominante na rin sila pagdating sa kakayanan. Kasi magkaiba yun mga tol. Naaalala ninyo yung kwento ng 300s. Kahit na 300 lang sila, nagapi nila yung libu-libong kalaban nila mga tol. Kahit na 300 lang sila kasi nga iba yung kasanayan. At pagdating sa kasanayan mga tol, sa pakikipaglaban, hindi natin matatawaran ang experience ng hukbo ng Amerika mga tol. Diba? Kung makikita mo yung kanilang mga barko, kanilang mga eroplano, ando dun yung mga pilat, ando dun yung mga dumi, ando dun yung mga bakas ng pinagdaanan nilang labanan. Unlike sa mga barko, sa mga eroplano ng China, puro pang display, puro pang air show. Puro pang ganon mga tol. Ngayon, ang nakikita-kita natin ginagawa nila mga tol,
is nagpalakas sila ng puwersa hindi para pumasok sa gera, kundi para meron silang matinding panindak, meron silang matinding panakot. Kung matatakot ka, matatakot ka naman talaga kapag harapan ka ng ganyang kalaking puwersa, di ba? Pag bumigay ka doon, talo ka na, no? Walang nangyayaring gera pero talo ka na sa pagkakataong yun, which is yun ating tinitingnang taktika na ginagawa ng China, yung kanilang ano bang tawag doon? Yung art of war ng China. Sinabi ng Armed Forces of the Philippines kung may US Navy sa resupply mission. Walang idinitalye, pero pag ganyan kasing walang nag-water cannon, automatic na yan. So walang idinitalye. So hindi natin kino-confirm na meron talagang kasamang US forces dito mga tol kasi hindi natin pwedeng pangunahan ng balita. Tayo naman ay nagre-reaction lang, hindi tayo nagbabalita. So kung wala namang sinasabing ganun ng AFP, hindi ko sasabihin sa inyong meron talaga. No? Pero usually kasi mga tol, ganun ang nangyayari kapag meron tayong kasama. Diba? Kaya sikreto man yan o hindi mga tol, tahimik talaga ang China. Hindi sila makakibu sa atin. Hindi sila makapalag-palag kasi alam nila mga tol na meron tayong backup. Pero hindi natin sinasabi na sa pagkakataong to mga tol may backup talaga ang Pilipinas. Tayo naman ay namigay ng mga ayudan, mga Christmas package daw mga tol sa mga sundalo nating nakadeploy sa siyam na mga lugar o post na pinopostehan ng ating mga sundalo dito sa West Philippine Sea. Pero walang nauulat o walang report na tayo ay may kasamang Air Force. Mga tol o tatandaan natin yun. O tuloy natin. Takot ang China dahil may resma. Bakit may nabalitaan na ba tayong nag-water cannon ng China pag andyan ng Amerika? Wala. Bakit may nabalitaan na ba tayong nag-water cannon ng China pag andyan ng Amerika? Wala. Wala, di ba? Constantly, our ships are on a 24/7 patrol doing our maritime domain awareness. Our maritime patrol is being conducted, as always, in the area. As to the proximity, we will not be disclosing any operational details. Thank Yes, you we very much. do not divulge operational details, but for any reactions on the ground or the sea for that matter, it will be the call of our ground commanders, and we trust that they will perform their mission accordingly based on scenarios that are going to ensue. Padami ng padami ang fighter jet at aircraft deployment ng US Air Force. Baka sa susunod niyan, B-52 Spirit Bomber na ang nasa Pilipinas. Talagang pag sinubukan tayong atakihin ng China, papakainin sila ng US Air Force ng bomba. Pero di lang Pilipinas ang inaarmasan ng US pag nagkagera. Missile sa Japan at missile tanks fighter jet sa Taiwan. Yan ang hindi nagugustuhan ng China. Hindi gusto ng China yung ginagawa ng Amerika, mga tol, nababad trip na din sila. No, nababad trip na sila sa ginagawa ng Amerika, yung pagsuporta ng Amerika sa separatist movement ng Taiwan, nababad trip sila doon. Mahihirapan kasi ang mga Chinese sa giyera kung pupunuin ng US Army ang kanilang mga base militar. 反对美台的军事联系 China's firm opposition to US-Taiwan military contacts 和美对台出售武器 and US arms sales to Taiwan. Binibentahan ng Amerika yung Taiwan, no? Ayos din tong Amerika, no? Kala mo talaga, suporta. Sige, bebentahan ka namin. Negosyo din talaga, no? 的立场是一贯的、明确的。我们敦促美方恪守一 Urge 个 the 中 US to abide by the One China 国 principle 原则和中美三个联合 and the 公报， three 特 Sino-US 别是 joint communiques, especially the provision of the August 17 communiques. 817公报的规定，停止武装台湾，停 Stop arming Taiwan, stop condoning and supporting Taiwan independence forces. Which is, ayaw din naman kasi talaga ng Taiwan, mga tol, na magpasa ilalim dito sa China. Ayaw nila maging part ng komunistang bansang to. 止纵容支持台独势力以武谋独。台湾当局以武谋独、以洋谋独的图谋。 Sinigurado na ng China, mga tol. Ito, through force and foreign help is doomed to fail. No? Yan ay nakatakdang mabigo. Yan ang matinding binitawang pahayag ng China, mga tol. No? Di natin alam, mga kapatid, kung talaga sila ba'y seryoso na atakihin na ang Taiwan. No? Magugulat na lamang tayo dyan. Bigla-bigla na lang nila gagawin yan. No? Posible yun. 注定不可能得逞。中方将坚定捍卫国家主权、安全和领土。
Hindi tayo nangahamon ng giyera. Naghahanda lang tayo sakaling dumating to, di ba? Mali ba yun para tutulan ng China? Ano sa tingin niyo? I-komento sa baba. Ang problema nga lang mga kapatid, no? Ayaw natin ng gera pero syempre ayaw din naman nating inaapi-api tayo. Ang tanging paraan natin mga tol para maiwasan o para mapaatras ang bully is manindigan ng ating bansa. 'Di ba? Sa pamamagitan ng pagpapakitang seryoso tayo na naninindigan na kahit anumang mangyari mga tol, hindi natin isusuko itong ating soberanya. 'Di ba? So, kailangan natin kausapin sila sa pamamagitan ng lengguwahe nila. Ano ba yung lengguwaheng pinapakita nila sa atin? Maayos na usapan ba? Hindi eh. 'Di ba? Kapag ang isang bully mga tol, kinausap-usap mo lang, babatok-batukan ka lang noon mga tol. Kailangan mo rin talagang ipakita sa kanya may puwersa ka. Ang problema nga lang mga tol, 'di ba, is mas nauuna yung pamumulitika rito sa Pilipinas kesa yung talagang tunay na pangangailangan. 'Di ba? Lagi na nga nating tinatopic yan lately, 'di ba? Yung tinatopic natin tungkol halimbawa sa national budget, kinaltasan o tinapyasan yung budget ng AFP natin, 'di ba? Modernize natin yung AFP natin tapos kakaltasan ng budget. Kalokohan, 'di ba? Parang hindi makatotohanan eh. Tapos imbis na tulungan ng mga Pilipino, bigyan ng trabaho, bigyan ng mapagkakakitaan, tulungan o turuan paano maghanap buhay at tumayo sa kanya-kanyang sariling paa, ang ginagawa natin, binibigyan ng ayuda, mga tol. No? Kahit sabihin natin, maganda yan, tulong yan sa mga mahihirap, tulong yan, hindi mga tol eh. 'Di ba? Ginagawang puppet yung mga mahihirap para magkaroon ng boboto sa kanila mga tol. Yun naman talaga ang totoong nakikita natin. No? Huwag na tayong maglokohan mga tol. Every time na mamimigay ng ayuda mga kapatid, mga mukha nila yung nakabalandra. Mga mukha nila yung mga nakikita natin. Siyempre tatatak yan sa isipan ng ating mga mamamayan. Eto, nakatulong to, iboboto ko to, maganda to, magaling to. Diba? Asa ka na lang talaga sa ayuda habang buhay ka na lang nilang pagkakaperahan. Biruin mo, sumusugal sila o kaya namumuhunan sila ng hindi naman nila pera. Yung mga nagbibigay na politiko ayuda, yung mga hindi naman nila pera yan eh. Pera din ng taong bayan yan eh. Mga tol eh. Tapos dahil nga sila yung nandiyan dyan sa pwesto, sila yung namamahagi, sila yung napasasalamatan, sila yung nabibigyan ng credit, sila yung iboboto mo, next year, ganun na naman ang gagawin nila. O next term nila, ganun na naman ang gagawin nila. Mamumudmud ng yaman, mamumudmud ng pera ng taong bayan, hindi naman kanila. Tapos sa kanila ang credit, iboboto nyo ulit sila. Ganun ang problema. Imbis na ang binabudgetan dapat yung pangangailangan ng ating AFP, pangangailangan sa edukasyon. O, di ba? Ay, nako po. Paano nga naman uunlad ang Pilipinas pag ganun? Anyway, bilang isang Pilipino, ano masasabi mo dyan? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.